Ko na po ang magbabahagi ng salita sa Studying the Word, si Sister Marites Digmula. Palakpakan po natin si Lord. Magandang umaga po sa lahat at sa mga nanonood sa atin bayan ng stream. Ang topic po na natin pag-aaralan ngayon ay ang standard of sexual immorality o ang pamantayan ng sexual na moralidad. Ang mga mananampalataya tinawag ni Kristo upang maging dalisay sa moral at sexual. Sa sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, sinabi doon, nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos na ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Ito, malinaw naman sa atin na bago tayo nakakilala sa Panginoon, lahat tayo ay marumi, makasalanan. At marami rin sa atin yung guilty, no? Ginagawa yung mga tatalakayin dito sa ating pag-aaralan na ito. Pero na nagkaroon tayo na ugnayan sa Panginoon, nilinis niya tayo ng lubusan, no? Sa moral at sexual. At kailangan natin panatilihin ito para sa Kanya, bilang tagusunod niya. Sinabi rito, ang ibig sabihin ng dalisay ay maging malaya sa lahat ng bahid na mahalay. Ito ay nagmumungkahi ng pag-iwas sa lahat ng mga kilos at pag-isip na nag-uudyok ng pagnanais na hindi alisundot sa pagkadililisay ng isang tao bago ang kasal o sa tipan ng tao pagkatapos ng kasal. Dito binibigyan diin ang pagpipigil at pag-iwas sa lahat ng sexual na aktibidad na nagpaparumi sa kadilisayan ng isang tao sa harap ng Diyos. Kabilang dito ang pagkontrol sa sariling katawan sa paraang banal at marangal. Sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 4 to 5, dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman ng inaasal ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Sabi nga pag-aasawa ay yung dinisenyo ng Diyos, no, para maging yung maging kasiya-siya, yung fulfillment ng pagsasama ng isang mag-asawa. Hindi ka nag-asawa para may katabi ka ng tuwing gabi. No? Kasi karamihan, di ba, lalo na yun sa mga, alam naman natin to sa mga hindi mananampalataya, lalo na nung nagtrabaho ko sa Middle East, ang tingin nila sa babae, isang bagay lamang na kapag gusto nila, gagamitin nila pagkatapos, i-discard na, baliwala na. Hindi dapat ganun. Kailangan maging banal at marangal, lalo na kung pareho kayong Kristiyano, na doon ang pagkalam at pagrespeto sa asawa, bilang asawa, maging sa lalaki o sa babae. Hindi rin pwede sabihin, ay kaya ako nag-asawa eh. Di ba ang daming excuse ng mga lalaki? Kaya ako nag-asawa pero parang meron ako kasama paggabi eh. Kung hindi rin lang ako mapagbibigyan, hindi ko kasalanan kung maghanap ako sa iba. Maling-mali yun. Pero yun ang mga ng mga hindi Kristiyano na dapat hindi makikita sa mga Kristiyano. Ang tagupiling ito na nasa banal na kasulatan ay akawa para sa walang asawa at para sa mag-asawa. Ano ba ang tinuturong ng Biblia na patungkol sa sexual na moralidad na kadilisayan? Number 1, sinabi doon, ang sexual na intimacy ay nakalaan lamang para sa relasyon ng mag-asawa at inuprobahan ito at pinagpala ng Diyos sa ganong estado lamang. Ibig sabihin, yung sex sa pakikipagtalik dapat nakapaloob lang sa kasal, no, sa basbas ng kasal ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi pwede rito yung premarital kasintahan ko naman siya, hindi naman kami tutungo kaya pwede na. Hindi dapat yun. Sabi nga, ang tunay na pag-ibig, halimbawa pag meron kayong mga kasintahan, no, Kristiyano man, na nagmamadali, dito mo mapapatunayan kung malinis yung intention niya sa iyo. Kung hindi siya willing maghintay o
No, maliwanag na yun. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay. Tapos hindi din dito yung tinutukoy dito yung mga extramarital sex. Sabi nga, ang sexual ay dapat nakakapaloob sa mag-asawa. Sinasabi ng extramarital affair, yun naman yung may asawa na, pero naghahanap ng iba pa. Di ba mga lalaki? Sawa na ako sa adobo eh. Adobo na lang ng adobo. Gusto ko naman iba. No? Naririnig natin yun, di ba noon? Pero hindi dapat ganon. Sabi nga, ang pag-asawa is yung partner mo, partner for life. Ang magiging mataya ka lang kung nabiyuda ka, no? Kung nawala na yung partner mo sa buhay. Hindi excuse na, ano siya hiwalay kami. Ano naman siya, masaya ako hindi. No? Hindi yun excuse. Ito ay immoral kapag nakipagrelasyon ka sa iba. Nabuhay pa yung asawa mo. Sabi rito, sa Galatians 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng kanan ng lalaki ang kanyang ama at nagsasama sila sa ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Yun ang ano ng Panginoon, yung ordina ng Panginoon dito. Kaya di ba tayo kapag nag-asawa, bumubukod tayo. Tapos kapag nagsama na, nagiging isa. Nandun yung ano ng Panginoon, yung blessing niya. Kapag nagsama, nagkaisa yung mag-asawa, no? Walang ano doon, walang kasalanan. Pero yung nawawala, nabababoy kasi yung pagsasama ng ibang asawa kung nahaluan to ng iba. No? Kailangan maging banal yung pagsasama ng mag-asawa. Kaya sila pinag-isa. Sa pamamagitan ng pag-asawa, ang mag-asawa ay naging isang laman ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pisikal at emosyonal na kasiyahan bunga ng isang tapat na relasyon sa pag-asawa ay inordena ng Diyos at iginagalang niya bilang karangalan. Kaya bilang karangalan pa sa Panginoon yun, basta nakapaloob sa kasal. Sabi nga rito, kalubod-lubod ang pakikipagtalik na nagpaparangal sa patnubay ng pamantayan ng Diyos. Dinisenyo niya ang sexual na aktibidad upang maging kasiya-siya sa pisikal, emosyonal, psikolohiyal, holikal at makabulhan sa espiritual na daan. Natutuwa siya sa mga kagalakan at kasiyahan ng kanyang mga nilalang. Mapapasa natin ito sa Song of Solomon, chapter 4, verse 1 to 16. Number 2, sinabi rito, ang pangalo niya, pakikipagtalik bago ang kasal, ipinagbabawal na aktibidad na sexual, homosexual, at masasamang pagnanasa ay itinuturing na matinding kasalanan sa paningin ng Diyos dahil ang mga ito ay paglabag sa moral na batas ng Diyos. Paano ba nalalabag? Di ba? Ang dami kasing naabuso. Di ba? Ang dami tayong nababalitaan, di ba? Naabuso dahil sa mga immoral na gawa na ito. No, nandiyan yung human trafficking, yung sexual trade, di ba? Nang kahit ang mga bata naabuso sa murang edad nila. Nandiyan yung incense, nababalitaan natin araw-araw sa Pilipinas nga. Sabi ko, wala na halos safe sa lugar, lalo na sa Pilipinas, delikadong lumabas, pati mga bata, bigla na lang nawawala. No? Yung homosexual, mga bagay na karumal-dumal sa harap ng Panginoon. Kung bakit kaya, di ba? Alam natin, nabasa natin sa Biblia, yung tinupok ng apoy ang Sodom at Gomorrah dahil sa anong dahilan? Sexual immorality ng mga taong mga nakatira doon. Kaya mga bagay na ito, tsaka kapag tinatangkilik kasi natin yung mga bagay na ito, diba? Ngayon kasi i-click away lang sa internet, saan mo lang nandun na yung lahat na makikita mo na. Kapag ang isang tao ay tumatangkilik sa yung mga napapanood nila ng mga immoral, o kaya yung tinitingnan nila, yung nababasa nila, kasi kung ang malakas ang demand, mas maraming tao ang gagawa nun. Kaya ang daming mga bata, ang daming mga babae ang napapahamak dahil sa mga gawa nito na puro sa pansarili nilang kapakanan, basta kumita sila, hindi nila hindi nila pansin kung sila ay makakasira o makakawasak ng buhay ng isang bata o ng isang babae. Tsaka kasi ang sexual na kapag nakaranas ka na nun ang hirap ng mabago. Daladalang mo na yun hanggang nagkaedad ka na, masisira. Unang-una kasing nasisira
yung immoralidad na ganyan, unang-una yun sa sarili mo kapag ikaw ang gumagawa nito. Tapos nang sinabi dito, number 3, kasama sa karumihan, sexual, hindi lamang ipinagbabawal ang pakikipagtalik, ngunit nasasangkot dito mga pagkilos na sexual na kasiyahan sa ibang tao maliban sa iyong asawa. Diba maraming ano ito, yung mayroong asawa na magbubukas ng, maraming nagkakahiwalay dahil dito. Merong asawa na pero nasa internet sila, nasa social media sila, dahil malayo sila, lalo na kadalasan kasalanan ito nung nagkakasala yung mga malalayo sa asawa. Lalo na pag mga bata pa, natutukso sila, malungkot. Ngayon, tinatawagan nila ang kanilang asawa, hindi nila matawagan. Gusto nilang makausap hanggang sa may makakilala. Marami tayong napapalitaan dito. May asawa na sa Pilipinas, may kinakasama pa dito. At ang mga dahilan na yun, unang-una, malayo. Wala silang ugnayan sa Panginoon. Malayo, malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, kaya sila nagkakasal. Tapos sinabi dito na sa number 4, ay ito pa, yung kontemporaryong turo ay salungat sa kabanalan ng Diyos at sa pamantayan ng kadilasyan ng Biblia. Ano ba yung kontemporaryong turo? Dalaga ako, divorce naman siya, di ba? Ano ba yung mga tinuturong binibigyan ng ano ngayon? Divorce naman siya, pwede na kami magsama. Noon siguro, nung hindi ka pa Kristiyano, okay lang yun. Pero ngayon, nabasa mo na hindi pala pinahintulot ng Panginoon na mag-asawa ka, maliban sa kasal o binata yung magpapangasawa mo, at ikaw ay dalaga. Ito ay kasalanan sa Panginoon. Kaya pwede mong sabihin, ay nagloko yung mister ko, Kristiyano ko, nagloko yung mister ko. Paano yan? Ano magtiis ako, samantalang siya may kinakasama. Ngayon, kung malalim yung relasyon mo sa unahin mo pang sa Panginoon, malinaw, magiging malinaw sa iyo na okay lang na wala akong asawa. Nandiyan naman ang Panginoon, kasama ko habang buhay, no? Tapos siya naman magbibigay siguro sa iyo ng sapat na self-control upang malampasan mo yung mga tukso ng laman na minsan nakikita mo o nararamdaman mo. At mapagtatagumpayin mo yun kung malalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon, kung lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Number 4, ang mananampalataya dapat magkaroon ng pagpipigil sa sarili bago ang kasal sa mga bagay na sexual. Ayun, sabi, ang mga mananampalataya talaga dapat mayroong pagpipigil sa sarili. Kahit na yung kasintahan mo, Kristiyano, pareho kayong Kristiyano, ngayon, paano ba maiiwasan na maging malinis ka sa harap ng Panginoon bago kayo ikasal? Di, okay lang na siguro yung halik, okay lang siguro yung yakat, hanggang hindi kami dadating dun sa punto na yon nung pagtatalik. Pero yun, yun ay parang tukso, parang lumalapit ka sa tukso, step para mahulog ka. At once na nahulog ka, nasira na yung kadalas. Kahit ikakasal ka sa taong yun, nawala na yung kapanalan ng pagsasama ninyo dahil nauna yung pagnanasa ninyo sa sarili ninyo. Pagnanasa ng katawan, yun ang mas nakahigit. Tapos upang bigyan katwiran ng pagpapalagayan loob bawang kasal sa pangalan ni Kristo sa batayang laman ng isang tunay o nadama ng pag-ibig para sa iba, ilantaran na kompromiso ang banal na pamantayan ng Diyos sa marumi na paraan ng mundo at sa paraan ng pagbibigay katwiran. Yung binibigyang katwiran natin ng karumihan. Sabi nga, ngunit habang nakalulugod ang sex, hindi lahat ay katanggap-tanggap. Ang mga damdamin ay lubhang hindi mapagkakatiwalaan bilang mga gabay sa moralidad ng sex. Yun nga, hindi natin mapagkakatiwalaan yung ating nararamdaman. Bakit? Marami sa mga kasal hindi nagtatagumpay. Kasi ang nangyayari kasi, akala nila pag nakita nila yung lalaki yun, ay mahal ko na yung lalaki yun, ang gwapo kasi, ang tikas kasi ng katawan. Yung pala, binabase mo yun sa nararamdaman mo kasi nga, yung physical attraction na akala mo pag-ibig. Kaya ngayon ang nagiging nangyayari, nagmadali, nakasal kayo, doon mo siya nakilala mo yung tunay na ugali, kaya hindi nagtatagal. Kasi physical attraction, hindi yung tunay na pag-ibig ang umiral sa pagsasama ninyong mag-asawa. Kaya maraming hiwalay ngayon.
dahil hindi nakabase sa patnubay o sa pamantayan ng sexual na moralidad ng Panginoon. Tapos, sabi, ang pananalig ng isang tao sa kalooban ng Diyos tungkol sa kadalasayan ay magbibigay daan sa pagtanggap ng kaloob na ito sa pagpapigil sa sarili. Kaya nga binigay, di ba? Bilang Kristyano, binigay sa atin yung bunga ng Espiritu, di ba? Isa doon ay ang pagpipigil sa sarili. Yun ang ang salita ng Diyos, ang ating sandata, ang ating lakas upang mapagtagumpayan lahat ng pagnanasa ng katawan. Di ba pag natutokso ka, halimbawa pag may nakita ka, napanood ka, o may gagawin ka, kapag may salita kang pinanghawakan, di ba? Halimbawa, Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me. Si Kristo na nasa buhay ko. Kapag yun ang lagi mong dumadali sa isipan mo, para kang binuhusan ng malamig na tubig. Kaya hindi, yun. Ano pa ba? Ang dami. Galatians 5:16, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya nga napakahalaga talaga ng puno ang buhay mo, puno ang pag-iisip mo at saka puso mo ng salita ng Diyos. Kasi kapag wala ang mga salita ng Diyos na dumadalay sa buhay mo, sabi mo lang, feeling ko pupunta na ako sa Diyos. Wala talagang pagbabago, madali kang matutokso, madali kang makukulog sa iyong sariling pagnanasa. Number 5, ang mga terminong ginamit sa Biblia para sa sexual na moralidad na naglalarawan sa lawak ng kasamaan nito ay ang mga susunod. A. Ang sexual na immoralidad ay nagkalalarawan ng ibang uri ng sexual na aktibidad bago o sa labas ng kasal. Hindi ito limitado sa ganap na sexual na gawain. Ibig sabihin, hindi yung limitado. Ibig sabihin yung anumang ginagawa, yung paghipo sa iba't ibang parte ng katawan, ito yung masturbation, ganyan. Yung panonood sa mga malalaswang panoorin. Excuse mo, nanonood lang naman ako. Kumbaga, hindi naman yung katawan ko yung wala ako sa aktong ganun. Kaya safe, walang hindi kasalanan. Mali yung mga ganung pag-iisip. Sabi dito, anumang sexual na aktibidad sa labas ng relasyon ng mag-asawa sa kasal, kabilang ang paghipo sa masela na bahagi ng katawan o pagtingin sa ibang tao sa kakubaran, ay malinaw na isang paglabag sa moral na pamantayan ng Diyos. Diba sabi ng Panginoon, tumingin ka lang daw na may pagnanasa sa isang tao ay nagkasala ka na. Hindi mo pa ginagawa yung hatwat. Sa Leviticus chapter 18, verse 6 to 30, nandun yung mga listahan. Kung papasahin natin ito, nandun yung mga listahan ng mga bawal na uri ng pakikipagtalik. Mahaba kasi ito. Leviticus chapter 18, verse 1 to 6 to 30. Talagang din-appreciate isa-isa yung mga bawal na yung mga bawal na pakikipagtalik, uri ng pakikipagtalik. Letter B, debauchery o sensuality. Ito yung nagsasaad ng kawalan ng malinaw na moral ng mga prinsipyo, lalo na ang pagwawalang bahala sa sexual na pagpipigil sa sarili na nagpapanatili ng dalisay na pag-uugali. Sinabi dito sa 1 Timothy verse 2, chapter 2 verse 9, ang mga babae naman ay dapat maging mainhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto at perlas. Ibig sabihin nito, kailangan ng babae maging mainhin sa pananamit. No? Hindi dapat na hindi ikaw ang magbubuyo o magtutulak sa lalaki na magnasa sa'yo sa pamamagitan ng mga sexy pananamit, mga hapit na pananamit, maikling pananamit, no? Labas na kailangan aware tayo dito. No? Tayo minsan na nagiging dahilan, kaya tayo hindi nire-respeto, hindi ginagalang. Kasi sa ating, the way na tayo manamit. Sa kabila dito, ang hilig ang hilig o pukawing ang anumang kasalanan pagnanasa at sa gayon ay nakikilahok sa hindi makatwirang
paggawi ayon sa Biblia. Sa Galatians 5, chapter 5, verse 19, hindi maikakailangan gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Ang letter C, ang pagsasamantala sa isang tao ay nangangahulugan ng pag-alis sa iba ng moral na kadalisayan na nais ng Diyos para sa taong yun upang matugunan ang sariling mga pagnanasa na nakasentro sa sarili. Ito yung maraming ang nananampala, maraming tao ang mapagsamantala, no? Ginagamit nila yung kahinaan ng isang babae o ng isang bata para makuha yung gusto nila. Kaya ang pukawin sa ibang tao ang mga sexual na pagnanasa sa hindi matutupad na matuwid ay nagsasamantala sa taong iyon. Ayun nga, yung nakakaawa, nakakalungkot talaga, diba, marami sa atin, yung mga bata na abuso ng mga lalaki, no, na matatanda, no, gumagawa sila ng paraan para makuha yung pagka-inosente ng isang bata. Marami tayong nababalitaan ito. At sila ay lubusan na papahamak, na lumalaki mga batang ito na dahil nga sa kanilang masaklap na karanasan, dala-dala nila ito hanggang pagtanda. At ang tanging magpapalaya sa lamang sa kanila ay ang Panginoon Jesus once na nakatagpo nila at tinanggap nila ang Panginoon sa kanilang buhay. So Ephesians chapter 4 verse 19, sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatubag kundi pawang kalaswaan. Yung mga ganitong tao naman talaga, di ba? Ngayon, ang hirap-hirap ng magpakabanal, no? Maging malinis. Kapag sinabing, lalo na sa mga kabataan ngayon, peer pressure ngayon, sa mga high school, college, pag wala ka natin, ay, hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? Yung ginagawa nilang katatawanan, yung iniinsulto ka dahil hindi mo ginawa yung katulad ng ginawa nila. Kaya yung mga magulang, dapat talaga, yung lalo pag nagdadala kita na yung mga anak niyo, turuan nyo na sila. Turuan nyo na sila. Huwag yung hintayin na ibang tao magturo sa kanila. Turuan mo na sila kung paano maging malinis, maging banal, kung paano kahalaga yung kadalisayan na maghintay sila bago sila ikasal. At gaano kahalaga yung maging malinis sa harap ng Panginoon. Kasi kung hindi natin tuturuan itong mga batang ito, tingnan mo, di ba? Katulad ko, marami sa atin dyan. No, kahit tayo nandito, ang nakakalungkot, nandito tayo, tapos yung mga anak natin, hindi naman sabihin nagkulang, kasi talagang kapag umuwi ka, talagang inanun. Ako nga, yung anak ko, talagang pinan-on-man ko yan tungkol sa sex education. Sabi ko, huwag kang magpapahawak, huwag kang pag may humawak sa'yo, kasi alam mo na pag humawa ka, mabubuntis ka. Pero sabi nga kahit anong turo ko sa anak mo, sabi nga, ang hirap ng wala. Diba? Nakaka-relate dito yung mga magulang na may mga anak na naging inakaagad sa murang edad. Kaya nakakalungkot. Hindi tayo excuse, sabi nga. Pero meron tapat naman na nagtuturo, pero talagang sadyang dahil ayun na, nakaranas na sila. Wala na silang pinapakinggan, basta nakaranas na. Kahit anong payo mo. Kaya napakalaga yung presensya natin nasa Pilipinas sa ating mga anak. Tapos yung huli rito, letter D, ang pagnanasa ay pagkakaroon ng sexual na pagnanasa na kung matupad ay isang paglabag sa batas ng Diyos at kadilasayan ng ibang tao. Sabi nga, saan ba nagsisimula? Pagnanasa, tumingin ka, di ba? Sa pagtingin mo, anong mangyayari? Papasok sa ulo mo. Magninilay-nilay sa ulo mo. Pagkatapos nito, bababa na sa puso mo. Pag pumasok na sa puso mo, gagawin mo na, di ba? Kaya panatilihin natin ang kadalisayan sa pamamagitan ng malapit na relasyon sa Panginoon, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-memorize nito. No, hindi yung linggo lang natin pakikinggan. Kasi kung isang beses na natin pakikinggan, kagad-agad itong mawawala. Pero pag ito'y nakaidaling sa iyong puso, ito'y mag-uugat, ito'y mamupunga, at ito'y magmumunga ng maganda at kadalisayan. Ito naman po, pag-uwi sa ating Panginoon.
Praise